So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, itong si Basti Duterte, nanglalait na naman. Itong si Basti, no? Akala mo napakalinis, di ba? Eh, yung Davao City nga, mas lalong naghirap nung siya yung naging mayor eh. Isipin nyo nung si Sara Duterte yung mayor ng Davao City, yung poverty rate lang po ng Davao is I think 8%. 8 lang, 8 or 5. Pero mga kababayan, nung si Basti Duterte na po yung naging mayor, pumalo po ito ngayon ng 21%. So ngayon mga kababayan, may panlalait po dito si Basti kay First Lady Lisa Marcos. Yun nga lang, hindi nila nakuha na yung interview pala ni First Lady Lisa Marcos kay Katunying, warning pala yun. Papakita ko po sa inyo, no, warning pala sa mga Duterte itong interview po ni First Lady Lisa Marcos doon nga sa mga Duterte. So ito no, so itong sabi ngayon ni Baste, no. Sabi ni Baste, kung gusto niyo talaga makita kung ano ang itsura ng gobyerno ngayon, tingnan niyo ang interview ni Lisa Marcos. 'Di ba? Tingnan niyo tingnan niyo, ma-interview yan siya. Tingnan niyo lang yung itsura ng ating bansa ngayon. Bastos talaga, no? Basta Duterte talaga, mga bastos, no? So ngayon, panlalait po ito sa muka. Ako naniniwala ako, ito yung basa ko eh. 'Di ba? So, Diyos ko naman, ilang taon na po si FL Lisa Marcos? Senior citizen na po 'yon. Ay, Diyos ko talaga si Baste, no? Ganyan po talaga magaling itong mga Duterte. Sa totoo lang, sa lahat po ng mga Duterte, 'di ba? Yung alam ko naman bobo silang silang apat bobo sila eh. Pero yung pinaka-bobo talaga sa lahat si Baste. So ngayon mga kababayan, ito no. So syempre ang ginawa ko. Okay. Balikan po natin yung interview nga po ni First Lady Lisa Marcos. Kasi ang sabi ni Baste ito eh. Sabi ni Baste ito. Tingnan niyo, 'di ba? Kung gusto niyo talagang makita kung ano itsura ng ating gobyerno ngayon, tingnan niyo ang interview ni Lisa Marcos. Tingnan niyo, ma-interview yan siya. Tingnan niyo lang, yan ang itsura ng ating bansa ngayon. Okay, so panlalait to, 'di ba? Panlalait to. Pero mga kababayan, nung binalikan ko po yung interview, iba po yung nakita ko. Tingnan niyo Tingnan niyo. Actually, warning ito sa kanila eh. Yun nga lang po kasi mga kababayan, mahina po talaga yung utak ng mga Duterte. Hindi po nila na-gets na nagwa-warning na po si First Lady Lisa Marcos dito po sa kabilang kampo na to. So ngayon panoorin natin to sabi dito. Tayo, tawa lang tayo ng tawa. Opo, pero alam niyo, again, babalik ako dun sa araw-araw siyang nag-vlog, araw-araw may nagre-repost, hindi naman kakaunting tao ang madaling maniwala sa Pilipinas. Don't you think there's a designed effort? Yan ang pupuntahan ko. Nakikita niyo ba na merong concerted effort? You think? I don't think it takes di ba, of course. Nga po? Sino gumagawa niyan? Sino po? Tanungin ko sa'yo. Is it all about money? Hindi, ito na lang sila ginagawa. If you're the president of the Philippines and I'm the Pierce lady, Pierce sa palagay mo ba, hindi ko kaya gawin yan? Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya ka, but it has to stop. This cannot be. Hindi ganon yung Pinoy. O, di ba? Ito yung parte po na yan, nung napanood ko nga po yung interview ni Katunying, napansin ko kaagad ito. Napansin ko to. Ang sabi ni First Lady Lisa Marcos, ang asawa ko presidente at ako yung First Lady, sa tingin nyo ba hindi namin kayang gawin yan? It must to stop. Sabi ni First Lady Lisa Marcos. So ako naniniwala ako na ito po ay warning sa kanila. Warning ito sa kanila mga kababayan. Kasi nga to, no? Ulitin lang natin nasa hindi po nakakuha ang pinupunto natin dito tungkol sa ito, pakita ko na lang ulit. Sila ginagawa. If you're the president of the Philippines and I'm the Pierce lady, Pierce sa palagay mo ba, hindi ko kaya gawin yan? Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya ka, but it has to stop. This cannot be. Hindi ganon yung Pinoy. Let them do their thing. Sa palagay mo ba, hindi namin kaya gawin yan? You're the president of the country. Ayan di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan mahina po talaga utak ng mga Duterte, mga ka-Streetwise.
sinabi na nga po ni First Lady Lisa Marcos na sa tingin mo ba hindi namin kayang gawin 'yan? Presidente yung asawa ko. So ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Si PBBM po ang pinaka makapangyarihang tao sa Pilipinas. So kaya nilang gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin kung tutuusin. So ngayon mga kababayan, ito na. So ewan ko lang kung mag-agree kayo sa akin kasi ito medyo sensitibo tong topic ngayon natin. Ngayon mga kababayan, itong interview po na to ni Katunying, 'di ba? Itong interview po na to ni Katunying, warning po ito sa mga Duterte na kailangan yung tumigil. Kung hindi kayo titigil, gagawa kami ng paraan kasi ang asawa ko si PBBM ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Warning ito eh. Hindi niyo lang talaga na-gets eh. So ngayon anong ending? Papapasukan yung ICC. Hindi lang 'yan. Hindi lang 'yan, akala niyo 'yan lang. Ito lang ha. Ewan ko lang kung mag-agree kayo pero ito ang basa ko dito. So ngayon mga kababayan, ang nangyari ngayon, ang sabi ni First Lady Lisa Marcos, ang asawa ko, ang presidente, ako ang First Lady, it must to stop. Sa tingin nyo ba hindi namin kayang gawin yan? So ano nangyari? Ang nangyari mga kababayan ito, kahapon, ito sabi ni Harry Roque kahapon, we stand with Mayor Mike Rama, the second sponsor of Maisog Rally. So ano nangyari kay Mike Rama? Alam nyo ba? Updated ba kayo kung anong nangyari kay Mike Rama? Alam nyo? Si Mike Rama po suspended ng 6 na buwan. Suspended po si Mike Rama ng 6 na buwan. Ayun na sinasabi ko sa inyo eh. Hindi kasi kayo nag-iisip eh. So ito warning to sa kanila eh. So sino si Mike Rama? Si Mike Rama po yung nagbigay po ng permit sa Maisog Rally sa Cebu City. So actually may video pala dito, so panoorin natin tong video na to. Ba tayo? Tawa lang tayo ng tao. Ba tayo? Tawa lang tayo ng tao. Opo, pero Sorry, mali. Ito pala yun. Ito pala. 6 na buwan na preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Cebu City Mayor Michael Mike Rama at 7 iba pa sa 10 payo ng resolusyon ni Ombudsman Samuel Martires. Maliban kay Mayor Rama, pinatawan din ng suspension sina City Administrator Colin Rosel, Officer in Charge, Office of the City Assessor Maria Teresa Rosel, Assistant Department Head ng Administration at Legal Officer Francis May Hakaban, Designated Assistant Department Head Angelic Cabugao, Designated Administrative Division Head J.R. Pescante, Designated Assistant o Assessment ng Records Management Lester Joey Beniga at Designated Computer Division Head Nelin Sanrojo. Nakita umano ng Ombudsman ang sufficient grounds para patawan ng ang 8 opisyal ng Cebu City at mayroong malakas na ebidensya laban sa kanila para sa grave misconduct, conduct unbecoming a public officer, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave abuse of authority at violation of code of conduct and ethical standard para sa public officials and employee. Nagugat ang kaso sa reklamo ng 4 na empleyado ng City Hall na mayroong salary grade 11 hanggang 18 na inalis sa kanilang posisyon para sa isang reassignment. Reklamo pa ng 4 na empleyado, wala silang ibang ipinagkukunan ng sweldo kundi ang trabaho nila sa City Hall na hindi pa rin nire-release yung sweldo mula July 2023 hanggang January 2024. Kaso nito, inatasan ni Martires ang Department of the Interior and Local Government na ipatupad kaagad ang suspension na kaninang umaga. Impormasyon mismo na ibinigay nito si Justice Martires ay naipasa na itong preventive suspension sa tanggapan ng DILG at inaasahan niya na maipapatupad ito kaagad. Samantala, patuloy pa natin na sinisikap na makuha ang panig ni Mayor Rama sa resolusyon na inilabas ng Ombudsman. So yung nagpa-suspende pala kay Mike Rama, Ombudsman. Okay.
So, mga kababayan, ito, no? So, kayo ba naniniwala ba kayo na coincidence yan? Ewan ko lang, ha? Ewan ko lang. Kasi ako, mga kababayan, wala na po akong pakialam. Honestly, ha? Wala na po akong pakialam kung sabihin ng mga DDS na ginigipit yung karapatan ni Digong para magpahayag. Wala na po akong pakialam doon kung anong sabihin ng mga DDS. Kasi una kasi, mga kababayan, kung meron mang tao na lumabag sa konstitusyon natin, ang mga Duterte yon. Kasi ba, pinaglalaban nila konstitusyon daw. Pero ang nakalagay po sa konstitusyon natin, dapat pag gagawa kayo ng rally, dapat po ito po ay mapayapa. Yun nga lang, hindi po mapayapa yung ginagawa ninyong rally. So wala na akong pakialam sa sabihin ng mga DDS na ay kinikitil ni Bongbong Marcos, ni Kuting, yung rally namin nung maisog. Wala na akong pakialam doon kasi kung totoo man yun, deserve niyo yun. Deserve niyo yun. Bastos kayo eh. Di ba, agree ba kayo doon? Ako, naniniwala talaga ako na pumapalag na po si PBBM. Yun nga lang, dumadaan sa proseso. Yung kaso po ni Mike Rama, hindi po gawa-gawang kaso yan. Kaso niya po yan sa mga empleyado niya. At least you get the point. Hindi lang yan, mga kababayan. Ito pa. Meron pa yan. So ito naman, ito pa, sabi naman ni Boss Dada, kita nyo talaga, no? Sabi ko sa inyo, suntukan na lang kami nito eh. Sabi ni Boss Dada, oh, grabe ginawa nila kay Mayor Mike Rama dahil sa maisog suspended ng walang kaso. Kasi sabi lang po sa balita, may kaso. Pero, sorry. Pero tulad nga po na sinabi ko kanina, wala na po akong pakialam sa sasabihin ninyo. Kung ginigipit man kayo at pakaramdam nyo yan, kung totoo man yan, deserve nyo yan. Deserve nyo yan. Wala akong pakialam. Kahit na magpa-victim kayo dyan, wala akong pakialam. Kasi kung meron man ng gugulo sa Pilipinas na ngayon, kayo yun. Saan kayo nakakita? Di ba? Sa tagal po ng history ng Pilipinas. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng presidente na may saltik sa ulo. Isipin nyo, no? Sa lahat po ng mga naging presidente sa Pilipinas, si Digong lang po yung gumagawa ng ganito. Ito ba ginawa ba ni Gloria to? Nung natapos yung term niya? Hindi. Si Pinoy ba ginawa ba ni Pinoy to? Nanggulo siya? Hindi. Si Ramos hindi rin nanggulo. Siya lang talaga eh. Siya lang talaga. So ngayon, deserve nyo yan. So ngayon, mga kababayan, di ba? Ito nga eh. Nag-warning na nga po si First Lady Lisa Marcos, hindi pa rin nila nakuha eh. Nag-warning na nga yung First Lady, hindi nyo pa rin nakuha eh. So ngayon, ang sabi dito, meron pa yan. Akala nyo tapos na, meron pa yan. So ito pa, no? Oh. Ito Malacanang naman to. Ito Malacanang talaga to. Malacanang order 60-day preventive suspension to Davao del Norte Governor. Sa tingin nyo ba coincidence ito? Eh no? Oh. Malacanang orders 60 days preventive suspension of Davao del Norte. Ito si Hubahib. Si Hubahib ito. So sino si Hubahib? Siya po yung nagbigay ng permit sa Maisog Rally sa Davao del Norte. Oh. 'Di ba? Sabi ko sa inyo eh, sabi ni First Lady Lisa Marcos, this must to stop. Presidente ang asawa ko, First Lady ako. Sa tingin nyo ba hindi namin kayang gawin yan? Warning na yun eh. Yun nga lang mga engot tong mga Duterte group, hindi nila makuha eh. Oh, tapos, ito pa, ito malupit. Oh. Duterte ally Alvarez slapped with ethics case. House panel takes jurisdiction. Oh. Ako, wala akong pakialam. Wala na akong pakialam kung anong sabihin ng mga DDS. Na ito ay kesyo panggigipit, na kesyo ito ay pagmamalabis, na kesyo ito ay martial law. Wala akong pakialam kasi deserve nyo yan. Nananahimik po ang Pilipinas, ginugulo ninyo. Kapwa Pilipino, ginugulo ninyo. Ayan eh. May warning ng First Lady, hindi pa kayo nakinig eh. Mahina po talaga yung common sense ninyo.
Well, mga kababayan, ang malinaw dito, itong mga kaso naman na nauungkat ngayon dito sa mga personalities na to, hindi naman ito gawa-gawang kaso. May mga kaso talaga kayo. 'Di ba? And then, sabi pa dito, ito pa malupit. Yung kanina na content natin kanina, DOJ give Marcos briefer on legal options for possible ICC warrants. Oh. Papapasukin na rin yung ICC. Papapasukin na rin yung ICC. Oh. Yeah, ayan eh. Yun nga lang mga kababayan. Ewan ko, sabi ko sa inyo eh, mayroong hindi mag-agree dito sa mga sinasabi ko. Pero mga ka-streetwise, itong mga pangyayari po na to, naniniwala po ako na hindi po ito coincidence. 'Di ba? Hindi po ito coincidence. At itong mga kaso po na to, hindi po ito gawa-gawang kaso. 'Di ba? Hindi po ito gawa-gawang kaso. May mga kaso talaga kayo. Oh, 'di ba? So, ewan ko lang, pero ayun ang nakikita natin dito. So, ngayon, kung ano man yung ginagawa ninyo, kasi mga kababayan, kung lalakihan lang po talaga natin yung pag-uunawa natin, tsaka yung pinaka bigger picture, kung babasahin po talaga natin, panggugulo po yung ginagawa ng mga Duterte. At yung panggugulo po na yan, ang pinaka motivation niyan ay ay sa pagpasok ng ICC. So ibig sabihin nun, 'di ba? Hello Admin Rich, subscribe niyo follow niyo yan sa Admin Rich, no? So yun mga kababayan, so kung titingnan po natin yung bigger picture dito, nanggugulo po talaga yung mga Duterte. So sa tingin nyo ba? Pababayaan lang ba ni PBBM yan? 'Di ba? Sa tingin nyo ba pababayaan lang ba ni PBBM yan, yung panggugulo ng mga Duterte? Ang sabi nga ni First Lady Elisa Marcos, it must to stop. O 'di ba? Tapos, meron pa bang kasunod? Ano ba 'to? Iba pala yan. Okay. So yun mga kababayan, sabi ko sa inyo medyo sensitibo ito, medyo sensitibo itong topic na to eh. Pero yun mga kababayan, no, kayo ba, agree ba kayo dito sa sa binabanggit natin na itong pagsuspende kay Mike Rama, itong mga pagsuspende kay Hubahib, itong kay tawag dito sa isa kay Alvarez is deserved ba talaga nila ito? Kasi para sa akin deserve nila to eh. Kasi mga kababayan, no, kaming mga vlogger, ang gusto naman talaga naming ibalita sa mga tao kung ano yung ginagawa ni PBBM. Yun nga lang, hindi po namin magawa yun kasi nga po, may nanggugulo. Ito yung mga nanggugulo. Imbis na nakafocus tayo sa nation building, may nanggugulo po. Tapos minsan mga kababayan, may mga pagkakataon na gusto ko rin, ako especially, na gusto ko rin i-critic. Gusto ko rin maging kritiko ni PBBM. Yun nga lang, hindi ko po magawa kasi nga po, may mga nanggugulo. Kasi may misinterpret ako eh. Di ba? May misinterpret ako. Kunwari ako, nagkritik ako kay PBBM. Ay, PBBM, medyo sablay tayo dito ah. Ako gusto kong gawin yun. Yun nga lang, kung may nanggugulo, hindi ko magagawa rin yun. Kasi may misinterpret ako. So, mas maganda kung mawala na tong mga to, so naka-focus tayo sa admin ni PBBM. 'Di ba? At kasi yung pag-critic naman po kay PBBM, okay lang 'yan. Kung base po sa pulisiya at saka sa constructive criticism, okay lang 'yan. Pero ito kasi mga kababayan, iba laban ng mga Duterte eh. Bastusan po talaga eh. Bastusan eh. Oh, so ngayon, kung ano man ang nangyayari ngayon sa mga Duterte group na 'yan, deserve nila 'yon. Kung merong mang kinalaman dito, kasi ni-warningan na nga po ni First Lady eh. Kung may kinalaman man dito si PBBM, 'di ba? Deserve niyo 'yan. At wala na rin akong pakialam sa sasabihin ng mga DDS. Wala na. Kasi deserve niyo 'yan eh. 'Di ba? So yun mga kababayan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, and then dyan po sa 1,000 po nanonood. So sa hindi pa po nakakapag-like, like pala.
So, di pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to para po makatulong din po sa algorithms po ng content po na to. Ayan na, di ba? Ano, ipili pa ba natin? Di ba? So, yan ang sinasabi ni FL na it must to stop. Di ba? Okay.